Pinalaga ng Amerika at Australia ang panibago nilang pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ang tensyon sa West Philippine Sea inaasahang kabilang daw sa mapag-uusapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa Amerika. Nakatutok si June Veneracion. Ang muntik ng banggaan ng mga barko ng Coast Guard ng China at Pilipinas sa Iloilo Shoal noong nakarang linggo. Malinaw daw na pananakot at pangharas ng China kahit nagpapatrolya ang Pilipinas sa ating exclusive economic zone ayon sa US State Department. Nananawagan ng Amerika sa China na itigil ang mga delikadong gawain. Binanggit ng State Department ang commitment ng Amerika na tutulong sila sa anumang armadong pag-atake sa mga sundalo, Coast Guard at sasakyang sibilyan ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea sa inaasahang pag-uusapan sa bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden ayon kay Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. So medyo mabigat yung sinabi ng US at of course yung ginawa ng China, medyo hindi rin maganda yan dahil alam nila pupunta si Presidente dito, parang tinutuya nila. So we're of course worried ang United States ngayon. Worried in the sense concerned sila. Kahit ang Australian Ambassador na bahala sa kanila ay dangerous and unprofessional conduct laban sa Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Chinese Embassy. Pero unang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na dapat daw Pilipinas ang gumalang sa territorial sovereignty at maritime rights ng China. Para sa military historian na si Jose Antonio Custodio, hindi man bago ang harassment ng China, hindi raw dapat magpasindak ang Pilipinas. May intent talaga na gumawa ng damage yung Chinese. And they're historically known to do that. Kung bumaril sila sa Pilipino, trigger yan sa MDT. Bakit ka matatakot sa China kung ang China mismo, ilag din siya sa confrontation, military confrontation with the US. Hirit naman ni House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto kung kinakailangan gawing wallpaper sa Great Wall of China ang diplomatic protest ng Pilipinas. Kung panghihinaan daw ng loob ang Pilipinas, lalo lang daw mamimihasa ang China. Nauna nang sinabi ng DFA na idaraan daw nila sa diplomatikong paraan ang pagtugon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagpasalamat naman si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard sa suporta ng Amerika at Australia. Layon daw ng video ng insidente na ipakita ang pagbabaliwala ng China sa international law at pagpapahamak sa ating Coast Guard. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.